Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Pag-uusapan natin sa video ito ay ang mantikang magpapahina sa ari ng isang lalaki. Pero bago natin simulan, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang at hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o panggamot. Maraming salamat po. So guys, alam nyo ba na may mantika na makakasira sa kalusugan ni Manoy? Ito ay ang paulit-ulit na paggamit ng lumang mantika. So narito ang maaring mga posibleng epekto sa ari ng lalaki. Number 1, pagtaas ng kolesterol. Ang paulit-ulit na pinapainit ng mantika na nagiging high in oxidized LDL cholesterol na nakapagpababa ng testosterone at nagpapahina sa ereksyon ng lalaki. So yan po yung number 1 guys na maaaring mangyari o maging epekto sa paulit-ulit na pinapainit na mantika. So yung number 2, nakakasama sa daluyan ng dugo. Ang lumang mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginagamit sa mataas na temperatura, ay naglalaman ng trans fats at oxidized compounds na maaring magdulot ng bara sa ugat. Kapag ang daluyan ng dugo ay nagiging makitid o barado, maaring maapektuhan ang maayos na pagdaloy ng dugo sa ari na isang mahalagang faktor para sa pagtigas o pagtayo ni Manoy. So yan po yung pangalawa na epekto na maging epekto nakakasama sa daluyan ng dugo. At ang pangatlo naman, pwedeng sanhi ng pagtaas ng timbang o diabetes naman ito. Ang labis na pagkonsumo ng hindi malusog na taba na maaaring magdulot ng mataas na timbang at type 2 diabetes na parehong may koneksyon sa erectile dysfunction, no? Ang diabetes ay magdudulot ng pinsala sa nervyos o ugat at problema sa blood circulation na maaring humantong sa kahirapan sa pagtigas ni Manoy. So yan po ang pangatlong maaring mangyari guys kapag parati tayong kumukonsumo ng hindi malusog na taba, lalong-lalo na sa mantika na paulit-ulit nating ginagamit. Naiintindihan ko po kayo guys, minsan na dahil sa mahal ang mantika, kailangan muna nating paulit-ulit na gamitin ito. Ngunit yun pala, imbis na nagtitipid tayo sa darating ang panahon na yun pala ang magbibigay sa atin ng mas malaking gastusin. So yan na po, dahil dito po sa bansang tinitirahan ko po, isa po yan na binabantayan po talaga na yung paulit-ulit na pag-ano ng mantika. Hindi lang po tungkol ito sa reproductive system ng isang lalaki, meron din itong mga iba't ibang mga sakit din na makukuha, no? Ngunit ang pakay po natin dito ay tungkol po ito kay Manoy na maaring epekto, lalo na doon sa may mga problema na doon kay Manoy na halos hindi na tumatayo o hindi na siya malakas. Mas lalong wag po tayong kumain na gawa sa mga lumang mantika na piniprito. Ang ibig ko pong sabihin guys, yung ginamit na nung 10 beses, no? Lalong-lalo na hindi natin alam sa mga restaurant, hindi natin alam kung ilang beses na yung pinaglutuan ng tempura o mga anong mga inanong mga ano dyan. Kaya mas mabuti pa rin na tayo mismo ang bumili ng mantika o ilang beses natin gamitin. Tayo po ang dapat magluto. Lalo na kung meron na tayong problema doon kay Manoy. So yan po yung number 3, no? Pwedeng magkaroon o maaring magkaroon ng diabetes o sanhi niya. At ang number 4 naman, nagdudulot ng inflammation at stress sa katawan naman ito. Ang oxidized oil mula sa paulit-ulit na pinipritong mantika
ay maaring magdulot ng chronic inflammation na may masamang epekto sa cardiovascular system naman ito. Dahil ang erectile function ay nakasalalay sa malusog na daluyan ng dugo, ang inflammation ay maaring magpalala sa ereksyon. So, yan po yung number 4 guys, no? Magkaroon ng stress sa katawan. At yung erectile function o ibig sabihin yung lakas ni Manoy ay nakasalalay sa malusog na daluyan ng dugo. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman, nakakaapekto ito sa testosterone naman. Ang mga unhealthy fats mula sa lumang mantika ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance na posibleng makabawas sa testosterone. Ang hormone na mahalaga sa sex drive at erectile function ng isang lalaki. So napakahalaga po itong testosterone guys, no? Ngayon na nga, nasa lumang mantika, maaaring magdulot ng hormonal imbalance naman ito. So, yan po yung number 5 at ang ating hindi naman totaling payo pero para sa akin, kung napapansin mong may problema kay Manoy, magandang kumonsulta rin sa doktor upang malaman ang posibleng sanhi at tamang solusyon. Dahil marami na po akong nailabas na video na marami talagang nanonood dahil doon sa ganitong problema. Kaya po, meron kasing isang subscriber na kapag meron na naman daw akong impormasyon na nakuha tungkol sa kung paano matulungan si Manoy, no? Kaya ito nakakita na naman ako ng isang bagay na pwedeng magpalala sa inyong karamdaman. Hindi po ito pangkalahatan guys ha, sa mga doon lang sa may mga problema na kapag anong tawag natin, kung in-apply natin ngayon ito na ito nga ang mantika na hindi na dapat ikonsumo, lalo na kung meron na tayong nararamdaman, maaaring makatulong pa rin siya, no? Pero yun na nga, sinabi ko na kung may problema ay mas maigi, magandang kumonsulta muna sa isang doktor para malaman talaga ang posibleng sanhi at tamang solusyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, si Ate Estela. Bye-bye!